sequences. Yung sequences, merong arithmetic, merong geometric, harmonic, pati Fibonacci. Yung arithmetic, merong general formula na a sub n is equals to a sub 1 plus quantity of n minus 1 times d, where a sub n is the last term or yung hinahanap mo na term. A sub 1, first term, last. Then, yung n, yung hinahanap mo na term mismo. Then, difference, common difference. Geometry, meron na formula na g sub n is equals to a sub 1 plus g sub n is equals to a sub 1 times r raised to n minus 1. Ngayon, yung a sub 1 ulit, first term, yung r, ratio, common ratio, then n minus 1. Yung harmonic is the reciprocal of arithmetic. Fibonacci is adding the last term. Example ng sa arithmetic ay kunyari 1, 3, 5 tudok, then n. Find the 7th term. So, kukuhain mo muna yung formula. A sub n is equals to a sub 1 plus quantity of n minus 1 times d. Hahanapin mo muna lagi yung difference nila, common difference. So, paano makuha yun is first term and second term yung kukuhain mo or kahit na ano magkadikit na term. So, 3 minus 1 is 2, or ito naman, 5 minus 3 is 2. So, ang common difference is 2. Yung a sub 1 mo, first term, so 1. Then, yung hinahanap ko na n ay 7th term. 7. So, i-input mo na siya yan. A sub 7 is equals to a sub 1, 1, plus quantity of n, yung 7, minus 1, times difference na 2. Tapos, unahin yung gitna. So, 7 minus 1, 6 times 2 is equals to 6 times 2, 12, plus 1, 13. Next, paano kung 10, 8, 6, and so on? Find the 9th term. A sub n is equals to a sub 1 plus quantity of n minus 1 times d. Tapos, yung difference mo naman, ganun ulit, 8 minus 10. 2 siya, pero negative. Kasi pababa siya ng pababa. So, yung kanina dito, pataas siya ng pataas yung sequence niya, which means yung common difference niya ay positive. Kapag pababa naman yung sequence mo, negative yung common ratio. So, difference mo ay 2, negative 2. A sub 1 is 10. Yung n mo na hinahanap ay 9th term. Tapos, substitute na lahat. So, a sub 9
is equals to a sub 1 na 10 plus quantity of 10 minus 1 times yung difference na negative 2. Tapos, yung gitna muna yung unahin. So, 10 minus 1, 9 quantity of 2. Then, 9 times negative 2, negative 18. 10. Then, 10 minus 18 is negative 8. Ito ang 9th term. Next ay geometric. Yung geometric na formula, G sub n is equals to a sub 1 times r raised to n minus 1. Example ay 2, 4, 8, so on. Find the fifth term. So, ang first term ay 2. Yung ratio naman, makukuha mo siya pag dinivide mo yung consecutive term. So, 4 divided by 2, 2. 8 divided by 4 ay 2 din. So, ang ratio mo ay 2. Tapos yung n na hinahanap ay fifth term. Bale, formula ulit, G sub 10 is G sub 5 is equals to A sub 1 na 2 times ratio na R ay na 2, then 5 minus 1. 2 times 2, 5 minus 1, 4. Then 2 times 2 to the 4th ay 16. 2 times 16, 32. So, ang fifth term ay 32. Next example. 10, 5, 1, tuldok. Find the fifth term ulit. So, a sub 1 is equals to 10. Tapos, yung ratio mo, 5 divided by 10, 5 divided by 10, 0.5. 0.5 or 1/2. Pwede naman. Bale, sabihin natin na 1/2 na lang para mas mabilis. N is equals to 5. G sub n is equals to a sub 1 r n minus 1. A sub 1, 10 times yung ratio na 1/2 times 5 minus 1. So, 10 times 1/2 over 4, a raised to 4. Kapag fractions, mabilis lang siya kasi iulit-ulitin mo lang siya ng 4 times. 1/2, 1/2, 1/2. 4 times na inulit yung 1/2. Then, i-multiply mo lang siya. So, 1 times 1, 1 times 1 times 1. So, 1 pa din. All over, 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16 times 10. Tapos yung 10, kapag whole number, may imaginary 1. So, 10 times 1 ay 10 pa din. Then, over 1 times 16, 16. Tapos, pwede mo pa siyang masimplify na divided by 2.
So, 5 to. Then, divided by 2 yung 16 ay 8. Ito yung final answer. Yung harmonic, yung reciprocal ng arithmetic. So, kunyari nagbigay ng 1, 3, 5 ulit. Tapos, find the 6th term. So, ang gagawin ay formula pa rin ng arithmetic, a sub 1 plus quantity of n minus 1 times d. A sub 1 ay 1. Difference mo ay 2 pa din. Kasi 3 times 1 ay 3 minus 1, 2. Or 5 minus 3 ay 2 pa din. Yung n na hinahanap ay 6th term. A sub 6 is equals to 1 times 6 minus 1. Yung difference ay 2. Plus. So, 1 plus 6 minus 1, 5 times 2. 1 plus 10 is equals to 11. Tapos, ayan, kapag gagawin mo na siyang harmonic, all over 1 lang siya. So, babaliktarin mo lang, lalagyan mo lang ng over 1 sa taas. E sub 6. So, kapag i-complete mo yung sequence niya, ang mangyari, 1 over 1, tapos yung 1 over 3, ganun, 1 over 5, 1 over 7, 1 over 9, 1 over 11. Kaya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 term siya. Next naman, Fibonacci. Yung Fibonacci adding the last term. Fibonacci. So, kunyari, 1, 1. 1 plus 1, 2. 2 plus 1 is 3. 2 plus 3, 5. Tapos, sunod ng kasunod. Tapos, may mga instances din na hindi siya kaagad masasabing hindi siya ka hindi pa. Bayad ka muna kasi mapuputukan. Mamaya. Ngayon na, alas 12 na. Ayan. 1, 3, 5. Example pa ng Fibonacci. Wala na, puro ganun lang talaga. Pero hindi lang siya minsan nagsisimula sa 1. So, pwedeng, kunyari, nag-start siya sa 5, then may sinabi ka agad na 7, ganun. Or 5, 10, tapos ipag-add mo lang siya. So, 15, 10 plus 15, 25, ganun. Depende sa magiging sequence. Next na topic, sa patterns. Yung patterns more on ano siya, types, yung symmetry. Symmetry, kunyari butterfly, may symmetry siya, ganun. Yung heart,
Depende sa ano. Tapos merong mga spiral din na symmetry, ganun. Tapos may tinatawag din na golden ratio. Yung golden ratio, masasabi daw na perfect yung isang shape kapag golden ratio yung ano, yung itsura ng golden ratio parang spiral. Para lang. Ganyan. Tapos kapag pinag ano kasi siya, sample, ano, basta yun, golden ratio sa mga ano, ang tawag ito? Spiral, more on spiral. Next topic, set operations. Sa sets, may union, intersection, difference, complement, then symmetric difference. Tapos iikot lang siya sa Venn diagram mostly. Kapag union, lahat ng nasa set, lahat ng nasa loob. So kunyari, union ng A at B. Ayan siya. Ibig sabihin, pinagsamang set ng A tsaka ng B. Intersection ay yung magkaparehas na numbers lang nila. So kunyari, yung basketball tsaka volleyball, yung mga yung alam nila parehas na laruin yun, ito yung intersection. A intersection of B. Yung difference or yung magkaiba nila, disjoint. Ibig sabihin, hindi, kunyari, ito basketball, ito volleyball, yung may mga basketball lang yung nilalaro, tsaka volleyball yung nilalaro. Ibig sabihin, may alam na parehas yung laro, ganun. Complement ay yung outside the set. So, ibig sabihin, hindi nila alam parehas laruin yung volleyball or basketball, ganun. Symmetric difference ay yung yung symmetric difference, kabaliktaran siya ng intersection. So, set ng A at ng B na hindi magkatulad. Ganun. Yung symbol niya, may pabilog tapos cross sa gitna. Then, example. Okay, hanap ako. Ayan. Ang example ay meron daw na tawag na to, store na merong tinitindang products, 3 products. Tapos yung products na yon, dog food, cat food, tsaka fish. Yung dog food daw, ang kabuuan ay 83. Dog, cat, fish. Then yung cat, ang kabuuan niya ay 101. Yung fish, ang kabuuan niya daw ay 22. Tapos, yung
may bumili daw ng dog food and cat food. So, intersection, ibig sabihin magkaparehas na binili daw na 31 products. Tapos, meron namang bumili ng dog food, pati fish daw na 8. Tapos, cat food ang binili, pati fish na 10. Tapos, merong bumili daw ng lahat. So, dog, intersection, cat, intersection ulit, fish na 6. Ibig sabihin lahat na ito binili niya. Tapos, merong walang binili sa store na 34. Pag walang binili, ibig sabihin labas ng set. Ganun. Complement. So, DCF complement. Ganyan. Pag mag-i-input na kayo dyan, ang unahin nyo lagi yung mayroong binili lahat. Kasi kapag may binili silang lahat na yon, ibig sabihin, hindi na yun magbabago. So, 6 na yun, dito sa gitna. Ibig sabihin, lahat nila binili yung dog, cat, and fish. Next, pwede nyo nang gawin ay yung, ito din, given in 34 sa labas. Kasi hindi daw nila yun binili ni isa. Tapos, dito naman kayo sa mga intersection. Ang sabi dito, yung cat tsaka fish ay 10. Cat and fish, 10. So, dito yon. Paano siya magiging 10 kung may 6 na sa gitna? So, ibig sabihin, ima-minus nyo lang. So, 10 minus 6, 4. Next, dito naman, dog and fish na magkasama daw ay 8. Kung 8 na tong lahat, meron ka ng 6 dito, so 2 na lang para maging 8. Next naman, dog and cat, yung parehas na binili niya ay 31. So, para maging 31 tong lahat ay 25. 25 plus 6 ay 31. Next, para magkaroon ng yung sa kabuuan na ng bilog, 83 daw yung total ng kabuuan na to. So, ang gagawin mo lang, ima-minus mo lang tong tatlong values. So, $83 minus 25 minus 6 minus 2, 50. Tapos, dito naman sa cat, 101 daw. So, 25 minus 6, may malamang. 25 plus 6 plus 4, ang equals niya ay 35, tapos ima-minus nyo siya dito, so minus 101, 66. Then yung sa fish, 22 lang daw, so 2 plus 6 plus 4, 12, tapos minus 22 ay 10. Ngayon, para ma-compute nyo siya kung tama ba or mali, ano nyo lang siya, tawag na to, pag ma-minus lang, kunyari, C and F, ito ulit, C and F, na magkasama daw ay 10. So, ibig sabihin, kung kunyari, wala tong D, ayan, itong dalawang set lang, yung gitna nyo daw ay 10. So, 6 plus 4 ay 10. D and F ay 8. D and F, pag pinagsama daw yung dalawa, dapat 8. So, 2 plus 6, 8. Ganon. Yun lang yung pag checking. Next. Language of function.
Ayan. Sa language of function, merong functions and relation. Not every relation is a function. Pero yung lahat ng function ay relation. Para maintindihan, kunyari, yung sa relationship, lahat ng nagpa-function na relationship ay relationship, pero yung relationship minsan hindi siya nagpa-function, ganun. Tapos meron siyang domain and range. Yung domain ay x, ang range ay y. Kapag magpa-plot, kunyari may binigay na coordinates, yung coordinates yung nandun sa graph, ganun, x and y. X yung horizontal, y vertical. Kunyari may binigay na 1, 0. Yung 1 doon, yung x, yung 0 ay yung y. Tapos pag ipa-plot nyo siya, to the right ng x ay positive, yung sa up positive ng y. Tapos yung to the left ng x ay negative, pababa ay negative din. So ito, kapag pinlot nyo siya, 1 ng x pa right, dito yung 1, then yung 0 ng y dito sa pataas, pero 0, so dito siya banda. Tapos ayun, kung ano na kayo ng relationship ng function x, y, 1, 2, 3, 1, 2, 3, para ma-determine kung function siya or hindi, ganun. Kapag meron kang 1 na tapos ang naging product na ay 1 din, yung 2 naging product niya ay 2 din, yung 3 naging product niya ay 3 din, 1 is to 1 function. Meron ding function na 1 is to many, yung 1 niya, ang naging product niya ay 3 or 2, basta lumagpas ng isa. Kapag ganyan, 1 is to many. Pwede rin naman, yung 1 is to many, pwedeng kunyari, 2, tapos 1, 2, 3. 2 yung naging product ng isa, tapos ito naman 2 din or 3 yung naging product. Ganun din, 1 is to many pa din siya. 1 is to many. Paano siya naging 1 is to many? Yung x, yung titignan nyo lagi muna. Kada isang x, ilan ba yung naging product niya? Ganun. Kasi pwede rin naman na kahit kunyari 2 sila, 1, 2, 3. Yung 1 meron 3 product, pero yung 2 isa lang. Kapag ganun, 1 is too many pa din. Meron namang many is to 1, bale 1, 2, 3, tapos 1, pabaliktad naman. Many is to 1. Tapos paano nyo siya ma-determine kung function or hindi? Ang technique lang, kapag nasa dulo, 1. So kapag 1 is to 1, function siya. Many is to 1, function din siya. Basta yung dulo niya sa relation nyo ay 1. Ganun. Kapag many yung dulo, hindi siya function. Next example, kapag magmamap na kayo ng graph. Kunyari, ang function na binigay sa inyo ay f of x is equals to
3x plus 1. Tapos, lalagay kayo ng coordinate system. Lalagay kayo ng mga points na malapit lang sa 0. So, negative 2, negative 1, 0, 1, 2. So, meron kang lower ng 0 and upper ng 0. Tapos, substitute nyo lang. Bale, 3 times negative 2 plus 1 is equals to negative 6 plus 1. Negative 6 plus 1 is negative 5. So, yung y mo doon, negative 5. Next, negative 1. So, 3 times negative 1 plus 1 is equals to negative 3 times 1, negative 3 plus 1. Negative 3 plus 1, negative 2. Negative 2. Then yung 0 naman, 3 times 0 plus 1. 3 times 0, 0 plus 1. 1. Kapag 1 naman yung value, 3 times 1 plus 1. 3 times 1, 3 plus 1, 4. Tapos next, 2, bale 3 times 2 plus 1. 3 times 2, 6 plus 1, 7. Kapag i-graph nyo na, bale yung to the left ng x to, y to. To the left ng x, negative. So, negative 1, negative 2. Tapos, yung pababa ng y naman, ay negative din. So, 1, 2, 3, 4, 5. Negative 2, negative 5. Ito yung negative 2, ito yung negative 5. So, kung mag-intersect siya dito. Next naman, negative 1, negative 2. Ito yung negative 1, negative 2, 1, 2. Dito siya banda. Next, 0 and 1. So, ito yung 0 ng x, tapos positive 1 daw ng y. So, dito banda sa taas. Next naman, 1 and 4. 1 ng x and 4 ng y. So, 1, 2, 3, 4. Dito banda. 2 and 7. So, 2 ng x, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, dodrawingan nyo na siya ng linya. Tapos, sasabihin kung function ba siya or hindi. Malalaman siya kapag function, kapag naglagay kayo ng vertical line. Tapos, kailangan kada isang dot ay isa lang yung tatama sa line. Ngayon, merong pag madalas na kapag to the first power lang yung equation ay linear function siya. So, ibig sabihin, line lang. Tapos, madalas yun function siya. Pero kapag quadratic na yung may, kunyari, raised to 2 plus 2x plus 1, madalas not function siya. Pero depende pa din sa magiging graph niya. So, kailangan pa din i-solve. So, iba pang example ng graph. Kunyari, ganito yung function. Kapag nag-vertical line test kayo, titingnan nyo lagi kung may mga matatamang points. Tas kung ilan. Kapag dalawa or tatlo, bawal na siya. So, not function to. Pero kung pababa siya, pag ganun, iisa lang yung tatama sa kanya sa kada isang line. So, function siya. Ganun. Pero pareha-pareha siya na
quadratic equation. Depende siya sa magiging graph. Meron din namang mga graph na pa-zigzag. Kapag ganyan, madaming tatama na line, so not function siya. Then, paano kung yung graph mo ay nag-start lang siya sa dito, then padire-diretso? Kapag nag-vertical line test kayo, function siya. Pero, kapag ang graph nyo ay pataas na straight, kunyari dito nagsimula, pataas, wait, basta pataas na isang diretso, kapag nag-vertical line test ka dyan, tatama siya sa lahat. So, ibig sabihin, not function siya. Ganon. Next. Lang. Sets. Okay. Types of sets. Empty set, or null set. Null set means walang set. Wala sa nabanggit. Ganon. Ito yung symbol. Singleton means 1 lang siya. So, 1 lang yung unit siya na doon sa isang set lang yon. Finite means may katapusan. Infinite, wala. Ganyan yung symbol. Equal means the same. So, kunyari, ang set ng A ay equal sa B. Ibig sabihin, kunyari yung set A mo ay merong set A is equals to 1, 2, 3. Yung B mo ay 1, 2, 3 din. 2, 3. Parehas lang siya. Yung equivalent, halos ganun din, pero the same number lang siya. Bale, equivalent ay, kunyari, ang number ng elements ng A ay 1, 2, 3. Then, yung B naman, 4, 5, 6. Tatlong elements to. Ito, tatlong elements din. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kaya equivalent siya. Number lang. Ito naman, number din, pero kailangan pare-parehas talaga siya nung digits or units. Kasi pwede rin naman na yung element mo ay letters A, B, C. Ganun. Kailangan nyo sa baba din A, B, C para maging equal siya. Yung dito naman, yung equivalent, pwedeng A, B, C yung taas. Pwede yung sa baba niya, 1, 2, 3. Equivalent siya kasi tatlong elements yung nasa taas, tatlong elements din yung nasa baba. Next, yung disjoint ay yung walang magkaparehas. So, ibig sabihin, kung yung letter A mo na set ay merong 1, 2, 3, yung B mo na set naman 4, 5. Hindi siya magkatulad. Ganun. Or pwede rin yung ganito na A is equals to 1, 2, 3. Yung B mo naman A, B, C. Hindi siya magkatulad. Universal set. Yung universal means whole. Kabuuan ng lahat ng set. So, ibig sabihin kung kunyari
Ang set A mo ay 1, 2, 3. Set B mo ay 4, 5, 6. Ang sasabihin dyan, universal set ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lahat ng binanggit dito sa buong set na to. Tapos, kunyari, kung ito naman, yung set mo, universal niya ay 1, 2, 3, A, B, C. Ganun. Next. Operations on function. Yung operations on function, addition, subtraction, multiplication, division. Tapos, example niya, may bibigay na function na f of x at saka g of x. Minsan tatlo, minsan apat pa. Depende. Tapos, kunyari ang example niya ay f of x na 2x plus 3. Tapos yung g of x ay x lang. Hindi, x squared plus 3x plus 1. Hindi, wait lang. Ito na lang. F of x 2x squared plus 3x h of x is equals to 5x minus 1. Ngayon, kapag i-add mo siya, f of x plus h of x daw. I-rewrite mo lang muna siya. 2x squared plus 3x. Tapos, kung pa-vertical mo siya gagawin, pababa, a-align mo lang kung ano yung kaparehas niya na degree. So, 5x, kadugtong siya neto, 5x sa baba. Tapos, minus 1 all over. Kapag walang nakalagay sa baba or sa taas, i-bring down lang. So, 2x squared. Tapos, kapag walang sign sa taas, ay sa katabi, ibig sabihin, automatic plus yan. So, 3 plus 5 is 8. X. Copy lang lagi yung symbol, ay yung variable. Walang ibawal siya magkaroon ng squared kasi addition lang siya. Kapag nag-add kayo, same sign, ay, same sign, add lang talaga. Pero kapag magkaiba siya ng sign, magsusubtract kayo. Tapos gagayahin mo kung ano yung mas mataas na number. Yung x, i-copy mo lang. So, 8x minus 1. Next, kapag i-minus mo naman siya, f of x minus h of x. Bale, ito, 2x squared plus 3x minus 5x minus 1. So, ibabalik mo lang ulit sa baba, 5x minus 1. Dahil magma-minus ka, ang mangyayari, babaguhin mo lahat ng sign. So, ito, positive to, magiging negative. Ito, negative to, magiging positive. Tapos, mag-a-add ka na. Babaguhin mo lahat ng sign sa baba, hindi sa taas. Tapos, proceed to addition. Dahil wala tong nasa baba, bring down 2x squared. Tapos, ito naman, katulad ng sinabi ko kanina, kapag magkaiba ng sign, magsusubtract kayo, tapos
copy mo yung sign ng mas mataas. So, 5 minus 3, 2. Tapos, copy yung sign ng mas mataas na number. So, negative x plus 1. Next ay multiplication. F of x is equals to 2x squared plus 3x. Yung h of x ay 5x minus 1. Multiply daw silang dalawa. Bale, f of x times h of x. Kapag nilagay mo na siya sa solution, 2x squared plus 3x quantity of etong pangalawa, 5x minus 1. Tapos, FOIL method, taas, tapos baba, tsaka baba. First and first, 2x squared times 5x. Pag magmumultiply kayo ng functions, yung variable mag-a-add. Then, yung mga digits magmumultiply. Ibig sabihin, 2 times 5, 10. Then, yung mga variable nyo, may mag-a-add. So, 2, kasi ito may imaginary dito na 1. Bale, 2 plus 1 is 3. So, x raised to 3. Mag-a-add ng variable. Tapos, 2x squared times negative 1, bale magta-times ng digit. Pag magkaiba ng sign yung yung kapag magmo-multiply, magiging negative. Sa multiplication, same sign ay positive lagi. Same sign. So, kunyari, kung negative times negative yan, ang magiging sagot positive pa din. Kung positive times positive, positive pa din. Same sign. Pero kapag magkaiba, different sign, laging negative. So, eto, magkaiba ng sign siya. So, magiging negative kagad yung sagot. 2 times 1 is 2. Tapos, copy mo na lang to. X squared. Next, 3x times 5x. Multiply lagi yung digits. So, 15. Tapos, same sign sila na positive. So, positive siya. So, plus 5. 5x. X times x. May imaginary dyan na 1 parehas. Mag-a-add sila. So, magiging dalawa. 1 plus 1 is 2. Tapos, 3x times negative 1 is negative 3x. Kasi, positive 3 times negative 1 is negative 3. Magkaiba ng sign, kaya negative. Tapos yung x, copy mo lang. All over. Tapos, mag-add ka na. Bali, 10x cube. Tapos, dito naman, ayun, magkaiba ulit sila ng sign. Kaya magsusubtract ka, pero gagamitin mo yung sign ng mas mataas. Bale, 5 minus 2 ay 3. Tapos copy mo yung mas mataas na sign. Tapos x squared minus 3x.